naman pong ating ginagamit na herbicide. Basahin nyo na lang po doon sa ating comment section at ilalagyan naman po natin doon. Pwede nyo pong itry kapag ka po okay. Hindi naman po natin nasasabi na 100% ay garantisado itong ating ginagamit. Dahil siyempre, depende rin po yan doon sa mga damo, sa klase ng damo po ninyo na inyo pong papatayin. Meron po tayong drum na igiban. At welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay spray po tayo ng ating pong damo. Bagamat maliit pa po yung damo natin, pero agapan na po natin siya para at least hindi po tayo maging makonsumo sa ating pag-herbicide. Dahil pagka po ganito na napapatubigan tsaka nakapaglagay po tayo ng ating abono, tsaka po yung damo po niya mga katribya po ay malakas din pong pumain ng ating abono. Kaya kailangan po natin siya na apulahin o patayin. Yan naman pong ating ginagamit na herbicide. Basahin nyo na lang po doon sa ating comment section at ilalagyan naman po natin doon. Pwede nyo pong itry kapag ka po okay. Hindi naman po natin nasasabi na 100% ay garantisado itong ating ginagamit. Dahil siyempre, depende rin po yan doon sa mga damo, sa klase ng damo po ninyo na inyo pong papatayin. Meron po tayong drum na igiban. Kahit ano man pong klaseng tubig mga katribya, pwede sa nawasa, pwede galing sa patubig, pwedeng galing sa poso. Nakalog po natin para maging maganda ang mixture nya. Kasi kung minsan tumitining po ito, kailangan ate po siyang bulabugin para maganda po ang mix. Yan, mabula po itong ating ginagamit. Parang may halong dishwashing itong ating pang herbicide. At makulimlim po mga katribya po yung ating panahon, kaya medyo nag-aantabay tayo. Pero naka isang karga na tayo sa ating damo. Pero yung ating unang karga, tuyo na siya sa dahon. Basta't po mga katribya po yung ating kalamansi, yung pong ating damo, basta't yan ay natuyo sa kanyang dahon, yung ating herbicide po na inilagay po dyan, kapit na siya. Umulan man siya mga katribya po ng malakas, di na po siya mahugasan dahil natuyo na po siya sa dahon. Ang masama, kasalukuyan ka nag-i-spray, basa pa po yung inyong gamot, at pati sa dahon natin na hindi pa siya natutuyo, tsaka po mauulan,
doon po malilintikan. Doon na po masasayang po yung ating gamot. Kaya useless po yung ating pag-i-spray. Kaya yun po yung inaantabayanan natin. Baka mamaya buhos po yung ulan. Mapagod lang po tayo sa ating po pag-i-spray. Pero tingin ko mukhang hindi pa naman siguro babagsak. Saan naman ibagsak para malibre po tayo sa ating patubig. Although katatapos lang natin din magpatubig, pero mas maganda pa rin yung galing po sa taas. Doon po sa yung biyaya niya. Eto. Ayan, nalusutan po tayo ng ating kalamanda rin. Ay, ibang iba po yung kanyang taba. Puputulin na po natin yung sa susunod. Sige, spray po tayo mga katribya ng ating mga damo. Alam niyo mga katribya, marami na po tayong herbicide po na nagagamit. Sa una pong pagtitesting, okay po yung ating pandamo, pero habang ito ay ating ginagamit at madalas na, nawawala na rin po yung kanyang lakas, yung kanyang bisa. Hindi natin alam na kung siya ba ay nai-immune. Yun yung kadalasan. Pagka nagpa-testing ang isang produkto o isang may-ari ng herbicide, mahusay. Pero pagka lagi na lang po yung ating gagamitin, ayun, wala na. Nababawasan na po yung kanyang quality, or maaaring nai-immune na rin ang ating mga damo. Kaya maganda rin, tatanong kayo sa mga agri-supply kung alin ba ang mayroong mga bagong labas na at pinasusubukan. Yun po ang gamitin po ninyo mga katribya, dahil sigurado yun ang matapang na pang herbicide. Pero pagka sumikat na ang inyong dating ginagamit, tumatabang na siya, nawawala na yung kanyang dati na matapang, kasi sumikat di man kaya nagmamahal na rin po yung presyo. Ganyan ang marami sa ating ginagamit na pang magsasaka. Yan. Yung mga maliliit na ito ay inaagapan po natin na siyang sprayin para hindi na po siya makaporma, para hindi po aksayado ng gamot. Total naman herbicide din naman natin, hindi na po natin siya pinapoporma. Pero isang banda, maganda rin naman po kumisan po yung may damo, dahil hindi kagad natutuyo ang lupa. Para isang banda, hindi rin maganda ang meda mo, dahil malakas pong kumain naman ng abono yan. Ito kasi may sabog po ng abono ng pataba, kaya ni-spray po natin para hindi makabahagi ang ating mga damo. Itong ating gamit na spray, galing pa ito kay Sir Tirona ng Quezon, ng Chaong, Quezon Province. Ayan, shoutout natin si Sir Tirona ng Chaong, Quezon. Hanggang ngayon ay buo pa ang inyong chargeable sprayer. Ito may mga part na mahaba ang damo. Mabilis po ito pagka po hindi natin herbicide. Sandali, malalaki lang ang ating mga damo, lalo na pagka ito ay nababasa, napapatubigan. Grabe.
Kaya talaga sa kalamansi, talagang halos puro gastos tayo. Kailangan talaga natin naman na gumastos para meron tayong anihin. Pagka hindi ka gagastos, hindi ka mag-aalaga, wala kang aanihin. Kaya tamang mahal ang kalamansi. Kung wala ka naman pipitasin, wala rin, useless. Ngayon napakababa po ng presyo ng palay, kaya mga nagrereklamo ang ating mga farmers ng palay. So sobrang baba, mataas naman ang mga gamit. Ayan, gaya po ng ating mga ginagamit na herbicide na ito, libo-libo ang presyo. Kung grass cutter naman natin, mahal din naman po mga katribya po ang gasolina. Tapos mas matrabaho, hindi pa natin napapatay, nagagalit lang po yung kanyang ugat. Ito, matagal siya bago tumubo. Saka okay naman po sa kalamansi, hindi naman po siya nagiging sagabal o mainit ang ating herbicide na ginagamit. Spray sa taas, spray sa baba. Yan ang ating trabaho, mga katribya. Yan, mga gastos marami, mga farmers. Tapos mabebenta lang po ang ating mga gulay ng mababa, kaya kawawa ang mga farmers. Malaki na ang ginastos, malaki pa ang pagod. Tapos aangkat ng ibang bigas sa bansa, dadali sa Pilipinas, lalo na po ang sibuyas, maapektuhan ang produkto natin. Kaya babagsak ang presyo, ang demand. Maganda sana mag-aangkat po ng mga gulay o ano pa man pagka shortage na. Pero pagka kaya pa naman ng ating local dito, dito na po natin gamitin para naman po yung ating mga ka-farmers makabawi sila sa kanilang hirap, sa kanilang malaking gastos, mabawasan ang pagkalugi. At least po yung ating mga farmers, sisipagin silang mag-alaga, maggulay dahil kumikita. Pero pagka po hindi po ganon at lagi pong madalas ang lugi, bandang huli baka wala na po magtanim, useless lang din, nalulugi ka. Pagka magandaan bagsak naman ang presyo, wala rin, kawawa ang mga farmers. Pero yung mga tindahan ng mga agri-supply, diretso ang kita dahil hindi naman sila po apektado noong pagbaba ng gulay. Permis na mataas ang kanila pong produkto, lason, pataba, etc. Mintres marami kang inilalagay sa inyong kalamansi, lalo na pataba, lason, puro gastos yan. Hindi mo naman pa pwedeng hindi isprayin, talagang hindi ka naman patatawarin ng insekto. Halos wala pong matitira sa inyong alaga. Kung nag-success lang po yung ating organic fertilizer, yun na po ang ating gagamitin. Ganda-ganda sana, kaya lang hindi pa siya approved. Dahil tinesting natin, nakakaporma pa rin po yung ating mga insekto. Pero merong mga parte na papatay niya, hindi natin alam kung baka sa sobrang tagal na lang po ng interval. Kaya try pa rin tayo ng try.
hanggang sa matuklasan natin kung ano ang the best. Ang kagandahan pagka po malaki na kalamansi, pwede mong ipasok ang ating pito ng bomba sa loob at medyo matamaan po yung dahon. Kung siya ay malaki na, kaya na niyang dalhin. Pero sa batang kalamansi, obligado mong linisan mo muna po yung ilalim o iiwasan nating matalamsikan. Kaya the best pa rin ang pag-i-spray yung hindi po mahangin, mga katribya, para hindi po maapektuhan ang inyong tanim, magulay man yan o mga kalamansi. Yan, naagapan na po natin ang ating herbicide. Yan, medyo umahangin-hangin na po ng konti. Mainam naman niya para tuyo kagad sa dahon. Total makulimlim naman. Sumisiwang lang tayo, mga katribya. Actually hindi pa ito pang sprayin pero ginawa na po natin para mabawasan ang ating trabaho. Marami kasi tayong ginagawa, mga katribya. At least yan patay na yung damo. Yung malakas po dyan yung baging, mahahaba na yan pagka po hindi natin naagapan malakas bumalot sa kalamansi. Ang ating pong ginagawa, mga katribya, basta mabasa lang siya sa dahon okay na yan, kahit di naman po natin siya paliguan ng husto. Pero meron naman pong herbicide, gusto naman niya yung talagang paligo para mamatay po ang damo. Nakamaksayado yon. Pagka gusto lagi paligo, uubos ang inyong pera kabibili ng herbicide. Dito naman sa atin, basta't mabasa siya, okay na. At matamaan po natin yung ating subject. Kaya lang, syempre ibang mga hindi matatamaan, yun po yung mabubuhay. Talaga tuloy-tuloy pa rin na pamumulaklak ng ating kalamansi. Pwedeng dyan magtago kasi, mga katribya, po ang mga insekto sa ating damo, kaya bababa lang sila. Tapos na yung ating karga.
Leontina. Ako, meron tayo patay na manok, nadali ng aso or pusa. Dito pa sa kalamansi natin na tepok, babaho naman yan, maghahatak po ng maraming mga langaw. Manok siguro ng kapitbahay, nadali ng aso. Umaakit na yung mga maliliit na baging sa kalamansi, oh. Babagsik eh. Kaya pagka hindi mo maagapan eh, malakas sumakal ng kalamansi yan. Yan, so, didikdik na lang natin. Simot para sa di masayang. Ang palaya pa. Okay na mga katribya, kita lang po tayo po bukas. Susunod po natin ulit yung vlog at bless po sa inyong lahat. Bye bye.